So, sa totoo lang po, ang pagbukas namin ng libro, pag narinig po namin ng salitang martial law, masama po ang ibig sabihin nun sa amin. Ako, Busbus pa lamang ako nung una ko narinig sa ama ko yung martial law. Dahil, ang sabi niya, ang pinakatanyag na gumamit nito ay yung presidente ng Amerika, si Abraham Lincoln. Kung may karapatan ka bilang tao na ipagtanggol ang sarili mo kung may aatake sa'yo, gugulpi sa'yo, nais patayin ka, may karapatan din ang pamahalaan, ang Estado, ipagtanggol ang sarili niya. Sa mga naghahasik ng gulo, sa mga rebelde na nais ibagsak ang pamahalaan, sa mga susupil na mga dayuhan. Sa lahat ng pamamaraan ito, may gamit ang martial law. At yan ang ginamit ilang beses na sa Amerika man at sa ibang bansa. Yan ang paliwanag ng ama ko nung maliit pa ako. Kaya't sinishare ko lang po. Bunong at katapatan sa tunay na kaganapan at katotohanan sa likod ng martial law. Ang kanilang magiging mga salita ay salita ng kasaysayan, mga buhay na patotoo ng kanilang paninindigan. Handa na ba tayo sa mga impormasyong sila mismo ang nakaranas at nakasaksi? Palakpakan natin ang ating mga panauhin ngayong araw. Una po, siya po ang Medal of Valor awardee, Colonel Ariel Querubin. Ayan po, Colonel. Yan. Former member, Presidential Security Command, General Irineo Espino. Magandang hapon po. Of course, Undersecretary for Peace and Order of the Department of Interior and Local Government, General Oscar Valenzuela. The former Deputy Director General of PNP, General Thompson Lanchon. Hello, sir. Former Commanding General Philippine Army, General Jaime de los Santos. Magandang hapon po. Former Presidential Security Command, the Director General of National Intelligence Coordinating Agency, General Dick De Leon. Ito siya. Former Minister of Public Information under President Ferdinand Marcos Sr. from 1969 to 1980, Senator Francis Kit Tatal. Siya po ay may tatlong Distinguished Stars of Counter-Insurgency Operations against Economic Saboteurs and Drug Traffickers. Maliban sa tatlong Gold Cross Medals for Gallantry in Action in the Battles of Lebac, Jolo, and Zamboanga noong 1973 hanggang 1974. Siya rin ay nakatanggap ng Military Merit Medals, Anti-Insurgency Medals, at Wounded Personnel Medals. Walang iba kundi si Senator Gringo Honasan. And of course, siya ay naitalaga noon bilang pangatlong may pinakamataas na posisyon sa bansa bilang Senate President. Ngayon naman ay siya na ang Chief Presidential Legal Counsel at gusto niya happy ka. Ayan po, si Senator Juan Ponce Enrile. Susunod naman po, siya po ay former student leader and campus writer, youth and student leader organizer, one of the former leading cadres and operatives of the CPP, NPA, NDF in Western Visayas, head of the Communist Party of the Philippines Regional Urban Party Committee in Panay Island. Now, resource person and research support for government's anti-insurgency counter-communist terrorism operations. Walang iba kundi si Sir Jeffrey K. Eric Celis. And now, last but not the least, syempre, siya po ay sa kauna-unahang pagkakataon na bibigyan ng mukha ang isa sa matagal na nating naririnig na tinig sa usapin ng martial law at ng NPA, ang isa sa mga pundasyon ng CPP noong panahon ni President Marcos 50 years ago. Siya po ay na-recruit sa Kabataang Makabayan o KM noong 1967, naging ganap na kasapi 1968, at sumampa sa Isabela Province bilang NPA noong 1971. Naging bahagi ng arms smuggling operation ng CPP-NPA na
na tinampukan ng MV Karagatan ang barko na humakot ng war materials mula China. Siya po ay senior party cadre at pinakaunang nagturo kay Joe Masison na utak ng Plaza Miranda bombing. Isa sa mga naghagis ng kabaong sa inauguration ni President Ferdinand Marcos Sr. sa Senate Building noon na ngayon ay National Museum na. Si Cap Peter ay nanahimik laban sa pamahalaan at itinalaga bilang Manila International Airport Authority Security Manager noong 1992. Noong 2016, naglingkod bilang consultant sa DENR kasama ni dating Secretary Gina Lopez. Pinamunuan ng operations ng Anti-Environmental Crime Task Force. Naging consultant ng Office of the President on Peace Process. Isa sa mga haligi ng CPP, NPA, NDF noong panahon ng martial law. Walang iba, Cap Peter F. Mutok. Grabe, siya Ayan pala po. yun. Cap Peter. Siya pala yung naghagis. At para naman po sa inyong mga panauhin, nais ko pong ipaalam sa inyong lahat na ang mga makakasama po Naghagis natin ng makilahok at makiisa sa ating talakayan ay mga kaibigan natin sa media, telebisyon, radyo, dyaryo at mahigit 77 vloggers na handa ng makinig, matuto at makibahagi sa ating talakayan. Para naman po umpisahan na ang talakayan, Simulan na po natin ating mga guests at mga panauhin. Mga sir, ma'am senator, ang 5 tanong ko pong unang sasabihin sa inyo, ito po ay ang mga frequently asked questions sa Facebook, Twitter at maging sa Instagram. Napakasimple lamang po ito sapagkat sa tingin ko ito po ang kulang sa ating media ngayon ay hindi na ipapaliwanag ang mga pinakasimpleng bahagi ng mga kaganapan. No po, nagiging komplikado agad. Simulan po natin kahit po sino muna ang gustong sumagot, no po. Sa pinakasimple pong paliwanag, ano po ba ang martial law? Definition ng martial law. Hello. Noong ginawa yung 1925, ginawa nila recto yun. Ito yun. Isinama nila ron ang political power ng presidente, ang kanyang executive power, ang kanyang economic power, social power, at ang kanyang martial power. Ano yung martial power na yan? Bawat pangulo ng bansa may dalawang instrumento sa paggugoberna sa bayan. Isa, pulis. Pangalawa, army, militar. Doon nasasaad sa Commander-in-Chief provision yung dalawang instrument of governance ng presidente. At isa dyan na aspeto ng Commander-in-Chief power ng presidente ay ang pagdideklara na paggagamit ng military power ng presidente kung sakali magkaroon ng digmaan ang Pilipinas o kaya kung magkaroon ng insurrecto sa bansa, kung magkaroon ng rebellion sa bansa o sedisyon sa bansa o lawlessness sa bansa. Walang ibang gagamitin ng presidente diyan sa mga bagay na yan kung hindi ang kanyang Commander-in-Chief provision. Police power to enforce the law and military power to impose order and secure the stability of the country. Nothing more, nothing less. Maraming salamat po, Sa mga
Simplification. Oh. Meron po tayong konstitusyon para pangalagaan ang kapayapaan, katahimikan, katatagan ng bayan. Pag yung konstitusyon na yan mismo ang inaatake ng mga kalaban, martial law ang sagot ng nakaupo. Ang Estado ay binubuo ng taong Pilipino. May gobyerno, ibinigay nila yan, ang kapangyarihan, ang istruktura niyan nasa salig ng batas. The purpose of government is to maintain order. That's why you have order in the domestic level, and there is disorder in the international level. In the domestic level, yung nag-araw ng political science, we transcend the law of nature. What every student in politics knows to be the cohesion condition. In order to maintain order, the first order in the society of men. And the rule that governs is the rule of law. That is why we have a constitution. And knowing from experience, from the law of nature to the transition to a civilized society, based on the writings of Thomas Hobbes, a government was installed to maintain order. And the two basic instruments of government to maintain order are police power and military power, depending upon the situation that emerges in the society. Nakapagmusmus pa lamang ako nung una kong narinig sa ama ko, yung martial law. Dahil, ang sabi niya, ang pinakatanyag na gumamit nito ay yung presidente ng Amerika, si Abraham Lincoln. Kung may karapatan ka bilang tao na ipagtanggol ang sarili mo kung may aatake sa'yo, gugulpi sa'yo, nais patayin ka, may karapatan din ang pamahalaan, ang Estado, ipagtanggol ang sarili niya. Sa mga naghahasik ng gulo, sa mga rebelde na nais ibagsak ang pamahalaan, sa mga susupil na mga dayuhan. Sa lahat ng pamamaraan ito, may gamit ang martial law. At yan ang ginamit ilang beses na sa Amerika man at sa ibang bansa. Yan ang paliwanag ng ama ko nung maliit pa ako. Kaya sinishare ko lang po. Sa Amerika, ang martial law powers, they call it the one powers of the President of the United States. In the state level, martial law. Because they do not have an army, they have what they call organization nila sa state to protect themselves. I cannot remember. National Guard. When they impose martial law, the National Guard is coming to being to maintain order. Senator Rico po. By the way, so that we can define our conversation, the Philippine government did not initiate this violence. It is assumed that the government of the civilized, well-established government is for peace. The one that initiated this violence, which is an illegal violence, are those who organize the rebellion. Who is the enemy of that rebellion? And against whom were they warring? They were warring against the Constitution
of the duly constituted government of the Republic of the Philippines. Senator Gringo. Salamat po, Direk Daryl. Sundalo po ako noon, Marcelo. Sabi nga ko ni Manong Johnny, ang unang responsibilidad ng isang pamahalaan ay kaayusan, order. Nasa tamang lugar lahat na pinahihintulutan ng batas, lalong-lalo na yung sali ng batas. Nung magsundalo po ako, alam ko na para akong nagpapare. Napakasimple ng mission namin nun. Protect life, buhay, liberty, kalayaan, at property. Pag-aari. At gawin ito sa pinakamabilis na paraan dahil hindi pwedeng mas mabilis yung kriminal. Hindi pwedeng mas mabilis yung mga nanggugulo sa ating lipunan. Dahil nalalagay sa alanganin yung buhay, life, liberty, and property. Yun ang misyon ng isang sundalo. Namamatayan po kami noon. Okay lang, namamatayan ka, sundalo ka, sumumpa ka, kasama sa job description yun. Pag sumumpa ka, dapat handa kang mamatay at gawin yung kinakailangan para maprotektahan yung life, liberty, and property against anybody na pinahihintulutan yung ating saligang batas. Yun ang mission namin, napakasimple. Nung ideklara yung martial law, nasa kabundukan po ako ng Isabela noon. Dahil nag-landing ng armas, gagamitin na naman sa magkukulo. Malalagay na naman sa alanganin. So okay lang, masugatan, mamatay yung rebelde, yung kriminal, yung sundalo. Ang hindi katanggap-tanggap sa amin bilang sundalo noon ay pag namamatay, napipinsala, nasasaktan, nasusugatan, nasisira ang ari-arian ng mga walang kamalay-malay na sibilyan. Bata, matanda, babae, lalaki. Hindi naman sila ang nag-invento ng gera eh. Bakit sila ang nasusugatan? So malinaw sa amin ang misyon. Martial law made our job, our mission easier. Dahil napabilis. Kung dating sistema at hindi dineklara yung martial law, ibigay mo na naman yan sa Kongreso, di aabutin na naman tayo ng siyam-siyam. Dahil sa debate, alam naman natin, hindi ito paminintas sa ating Kongreso o Senado. Gusto natin mas mabilis ang aksyon dahil magulo na. Nalalagay sa alangan yung buhay, yung kalayaan, at yung ari-arian ng mga walang kangwang-muan na mas maraming sibilyan. So para sa amin bilang sundalo, yung martial law, yun ang epekto sa amin. Salamat po. Salamat po. Vloggers natin at ang mga nanonood po sa atin ngayon, lalo na sa aming pahina na Vincentiments na merong 8 milyong followers. Kasabay po ng mga vloggers. Lagi na po namin naririnig sa aming mga paaralan. Ako po ay 35 years old. Ako po ay 1987 pinanganak. Ako po ay nagsasalita bilang isang estudyante. Ako po ay history quizzer pa. Nanonood siguro yung aking elementary at high school teachers. Ma'am, sir, kaharap ko na po yung mga pinag-uusapan natin sa libro natin. Nandito po si Senator Gringo, JPE, and Senator Quintatan. At huwag po natin kalimutan, lumayas na po ang lahat ng bobo dahil nandito si Attorney Larry Gadon sa ayan. Ngayon po, naririnig natin lagi na kaya diniklara ang martial law, sabi ng gobyerno noon ay dahil merong kaguluhan, dahil merong nag-aasik ng karahasan. Ang sabi naman ng iba, kaya daw po ito pinatupad ay upang humaba ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi po, ang naririnig lang natin ay ang mga kritiko na ang basihan ay politika. Subalit, ngayon po, pagkasabi po ni Senator Quintatan na dapat proteksyonan ng bansa, ni JPE, sabi niya po, yan ay isang legal na hakbang para pangalagaan din ng mamamayan. Ganon din ni Senator Gringo Honasan, isang mabilis na pagtatanggol sa buhay, kalayaan at ari-arian. Sinabi po nilang lahat na mayroong problema, may threat,
meron pong gumugulo sa gobyerno at pamahalaan noon. Kung sila lang po ang magsasalita, baka meron pang hindi maniwala. Tama po ba? Pero kung isa po sa mga nandoon noon, kasapi ng CPP, NPA, NDF, ang magsasalita sa inyong harapan, ang isa daw sa nag-aalis ng kabaong ng pangalawang inauguration ni President Ferdinand Marcos sa Senate building noon na ngayon ay National Museum, at isa rin sa saksi sa kung ano talaga ang nangyari sa Plaza Miranda, ang magkukwento sa inyo kung bakit nagkaroon ng martial law. Sa palagay ko, pakikinggan nating lahat. Tama po ba? Sa kauna-una ang pagkakataon, lumalabas po siya sa mga interview, nakaitim ang mukha, may takip na tela. Pero dahil po kay Senator Amy Marcos, kaharap si JPE, Senator Gringo, Senator Quintana at Senator JPE, kasama ng mga general na naging mga mahalagang tauhan sa martial law noon, kasama si Ka Eric, kaharap po sa atin sa kauna-unahang pagkakataon, ang isa sa mga haligi ng CPP, NPA, NDF nung panahon ng martial law. Pakinggan at palakpakan po natin si kasamang Garen bago magsalita si Peter. Opo, sir. Nakita ko siya sa National Museum nun eh. Nasa Presidential Security Unit na ako nun. Okay po. Natatanda mo kami. Initsa mo yung kabaong kay Sir eh. Di ba? Mabuti hindi kita nasa kote. Ako po si General Tom Lanjon, ang Partido Federal ng Pilipinas, National Secretary General ng mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Maswerte ka, Peter, at magkasama tayo ngayon. Okay po.